Sa loob ng isang buwan, sunod-sunod ang tagumpay ng Ukraine laban sa Russia. Nababawi nila ang malalaking teritoryo at dinudurog ang mga puwersa ng Russia. Hindi aksidente ang mga ito. Ang Ukraine ay naging malakas na puwersang pandigma gamit ang inobasyon at taktika, kaya napalaya ang mahahalagang sektor sa mga frontline at napigilan ang pag-usad ng Russia. Ibinahagi ni Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, Oleksandr Siersky, sa Facebook noong Abril 15 na naglunsad ang Russia ng mas matinding pag-atake bilang bahagi ng kanilang opensiba ngayong tagsibol. Ipinaliwanag ni Siersky kung paano tumutugon ang Ukraine at kung ano ang naging epekto ng tugon na yon sa Russia. Kailangan nating maagaw ang estratehikong inisyatiba kaya't nagsasagawa tayo ng aktibong depensa ayon kay Siersky bago ibalita kay Putin ang masamang balita. Dahil dito, nitong Marso ay muling nabawi ng ating mga tropa ang halos 50 kilometro kwadrado ng teritoryong dating okupado ng kalaban. Ang tagumpay ay dahil sa sunod-sunod na kontraopensiba ng Ukraine na ikinagulat ng Russia habang tinutukan ng Ukraine ang pagbawi ng mga teritoryong hawak ng Russia gamit ang kanilang estratehiya ng paglusot. Kabaliktaran ang naging resulta ng plano ni Putin. Inisip niyang gamitin ang dami ng sundalo ng Russia sa pagpapadala ng sunod-sunod na kawal para gawing gray zone ang mga okupadong lugar. Ngunit nagkamali siya. Malakas na bumanga ng Ukraine at nagtatagumpay kahit pinapalakas ng Russia ang opensiba ngayong tagsibol. Hindi sana ganito kahirap para sa Russia kung nakuha ng Ukraine ang mga tagumpay na ito matapos ang mga buwang pagsulong ng Russia. Pero hindi ganoon ang nangyari. Ang huling 50 kilometro kwadrado o 19 na punto, 3 milyang kwadrado na napalaya ay sumunod pa sa isang buwan na mas maraming lupa ang nabawi ng Ukraine. Matapos ang sunod-sunod na kontraopensiba sa timog, nabawi ng Ukraine ang 300 kilometro kwadrado o humigit kumulang 115 milyang kwadrado pagsapit ng Pebrero 20. Noong katapusan ng Marso, iniulat ni Siersky na nabawi ng Ukraine ang 450 kilometro kwadrado o humigit kumulang 185 milyang kwadrado mula sa Russia sa kontraopensiba na sa una ay mukhang mabilis. Hindi pala ganoon. Napaka-estratehiko ng ginagawa ng Ukraine at nakatuon sa mahahalagang sektor, gaya ng malalaman mo sa video. Mahalaga rito, nakita ng Ukraine ang magkakasunod na buwang tagumpay laban sa puwersa ni Putin. Noong Marso, kasabay ng pagbawi ng mga teritoryo, napakalala rin ang antas ng kaswalti ng Rusya. Iniulat ng Al Jazeera na noong Marso, na itala ng Rusya ang pinakamataas na bilang ng mga kumpirmadong kaswalti na dulot ng sandatahang lakas ng Ukraine dahil umano sa pinahusay na produksyon ng drone ng Ukraine. Mas komplikado pa, pero simple lang ang bilang. 35,350 35,351 Ruso ang napatay o nasugatan sa Ukraine nang mabawi ng Ukraine ang 50 kilometro kwadrado ng teritoryo. Mas mataas ng 29% ang bilang ng nasawi at nasugatan kumpara noong Pebrero, senyales ng pagbabago sa Ukraine. Hindi na lang sila nagtatanggol ngayon. Umuusad ang Ukraine sa aktibong depensa na mas maraming Ruso ang napapatay. Problema ni Putin, hindi umaabot ang recruitment rate ng Russia sa bilis ng pagkaubos ng mga sundalo nito sa 2026. Plano ng Russia na mag-recruit ng 400,000 sundalo bago matapos ang taon. Malayo pa sila sa numerong yan. Sa ngayon, may average na 1,100 at 20 na bagong recruit kada araw ang Russia, na ayon sa Al Jazeera, ay magreresulta sa kakulangan ng 65,000 sundalo kumpara sa kanilang target pagsapit ng katapusan ng 2026. Ibig sabihin nito, mas kaunti ang mga sundalong na ipapadala sa harapan at kapag mas kaunti ang sundalo ng Russia para depensahan ang mga teritoryong hawak nila, mas nakakaroon ng pagkakataon ng Ukraine para sa mga karagdagang kontra-atake. Ang nakita natin itong Marso ay kahanga-hanga, pero posibleng simula pa lang ito ng mas malaking problema ng Russia sa tauhan sa 2026. Kaya nahihirapan ng Russia sa pagre-recruit, record na dami ng mga kaswalti at nababawi ng Ukraine ang maraming teritoryo. Pwede pa bang lumala ang sitwasyon para kay Putin? Oo. Nangyayari ito habang inilulunsad ng Russia ang malaking opensiba ngayong tagsibol na inaasahang magdulot ng pagbagsak ng Donbas at pagkuha ng malalawak na teritoryo ng Ukraine. Lalong tumindi ang mga pag-atake sa buong linya ng harapan dahil sa paglulunsad ng opensiba na yung tagsibol. Nagpapadala ang Russia ng sunod-sunod na mga sundalo patungo sa mga direksyon ng Konstantinivka, Lyman, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, at papunta sa hanay ng mga lungsod na parang kuta sa Donetsk, habang sinusunod ang tanging estratehiya na alam ni Putin, ang magpadala ng mga sundalong parang pambala sa kanyon hanggang sa bumigay ang depensa ng Ukraine. Matinding labanan din ang naiulat sa mga direksyon ng Oleksandrivka at Pokrovsk,
kung saan ang huli ay isang lungsod na matagal nang inaangkin ng Russia na nakuha nila mula pa noong Disyembre. Sa lohika, mas maraming pag-atake dapat ay mas maraming teritoryo makuha ng Russia. Pero hindi ito nangyayari. Kitang-kita natin ang matinding pagbagal ng pag-usad ng Russia sa buong linya ng labanan. Ayon sa Business Insider, noong Marso 2025, umaabante ang puwersa ni Putin ng 12.7 kilometro kwadrado o 5 milya kwadrado bawat araw. Makalipas ang isang taon, bumagal ang usad sa 2.58 kilometro kwadrado o 1 milya kwadrado kada araw. Sa madaling salita, ang bilis ng pagsulong ng Russia ay bumagad ng 5 beses sa loob lamang ng isang taon. At para lalong masaktan ng Russia, nakuha ng Ukraine ang momentum at nakakausad sila ng 4.66 na kilometro kwadrado o 1.8 milyang kwadrado bawat araw. Halos doble ng nakukuha ng Russia. Ang ibig sabihin nito para sa Russia ay napakasimple lang. Ang paglulunsad ng Spring Offensive ay isang ganap na kabiguan. Ayon sa France 24, isang pagsusuri ng Institute for the Study of War, ISW, ang naglagay ng huling pako sa kabaong ng kampanya ng Russia noong Marso 2026. Sa pagtutuos ng mga pagsulong ng Ukraine laban sa Russia, ang Marso ang unang buwan sa loob ng 2 taon at kalahati kung saan ang mga nakamit ng Russia ay naging netong zero. Nahigitan ng Ukraine ang Russia. Nahihiya si Putin dahil mas maganda at epektibo ang opensiba ng Ukraine kaysa Russia sa buwan ng inaasahang tagumpay ng Russia. Hindi lang ito nakakahiya kay Putin, kundi isang malaking sakuna na nagpapakita kung gaano kahinang bisa ng estratehiya niyang magsalang lang ng mga tao hanggang kusa na lang mawala ang problema sa larangang pandigma ng ika-21 siglo na nilikha ng Ukraine. Ang nakikita natin ngayon ay nagsisimula ng pumabor ang mga pangyayari sa Ukraine. At ganito ito nangyayari. Ang malinaw na sagot kung paano nagagawa ng Ukraine ang lahat ng ito laban sa militar ng Russia na may napakalaking kalamangan sa bilang ay dahil sa mga drone. Pwede nating sabihing mga drone lang ang dahilan at tapos na. Pero marami pang ibang dahilan bukod doon. Mahalaga talaga ang mga drone. Naalala mo ba yung bilang ng mga napatay o nasugatan noong Marso? 35,300 at 51 sundalong Ruso ang napatay o nasugatan. Ayon sa Euromaidan Press, nakakagulat na 76% ng mga napatay o nasugatang yon ay dulot ng mga drone. Malaking pinsala ang dulot ng mga robot ng Ukraine sa opensiba ng Russia ngayong tagsibol. Kaya napapanatili ng Ukraine ang posisyon nila sa mga rehiyong tinatarget ni Putin habang sumusulong sa iba. Sa totoo lang, lalo pang lumalakas ang kalamangan ng Ukraine pagdating sa mga drone. Sa 2026, magpapadala ang United Kingdom ng mahigit 120,000 drone sa Ukraine, dagdag sa milyon-milyong drone na ginagawa ng Ukraine. Hindi rin maayos para sa Russia ang usapin ng mga malalayong drone sa digmaan. Sa matagal na panahon, sa isang larangan kung saan may malinaw na kalamangan ng Russia, ginamit ang mga long-range na drone para magdulot ng matinding pinsala sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Muli, naging susi ang dami, tulad ng sa labanan sa lupa para kay Putin. Gayunpaman, nagkaroon ng panibagong pagbaliktad ng sitwasyon noong Marso sa usaping iyon. Iniulat ng ABC News na noong Marso, mas maraming long-range drone ang nilunsad ng Ukraine laban sa Russia kaysa kabaligtaran sa unang pagkakataon ng digmaan. Malaki ang pagkakaiba, 7,347 na drone ng Ukraine kumpara sa 6,400 at 62 na drone ng Russia. Lalo pang nahirapan si Putin dahil sa bagong interceptor drones ng Ukraine na kayang kabagsakin ang mga Shahid ng mura, dahilan upang maabot ng Ukraine ang halos 70% interception rate sa mga Russian drone noong Marso. Mas kaunti na ang drone na inilunsad ng Russia kaysa sa Ukraine, at mas kaunti rin ang tagumpay nito sa mga iyon kumpara sa mga nakaraang buwan. Ibig sabihin, hindi lang naging kalamidad ang Marso sa laban ni Putin. Ang lumalakas na pagtutok ng Ukraine sa mga pag-ataking malalim, ang abot ay unti-unting nagpapahina sa makinarya ng digmaan ng Russia mula sa loob. Sa loob ng Russia lamang, 76 na target ang tinamaan ng mga drone ng Ukraine, kabilang na ang 15 pasilidad na may kaugnayan sa sektor ng pagpipino ng langis ng Russia. Lahat ng ito ay ginagawa upang pahinain ng Russia sa harapan, maging sa pamamagitan ng pagsira ng mga kagamitang militar sa Russia, tulad ng mga pasilidad ng produksyon, o sa pamamagitan ng pag-agaw ng gasolina na ibinibigay ng Russia sa kanilang mga tropa at ibinebenta para kumita sa ibang mga bansa. Kaya naman naging napakalaking tulong ng mga drone para sa Ukraine nitong Marso. Alam mo na siguro ito. Kapag pinag-uusapan kung paano nagtagumpay ang Ukraine laban sa Russia, kadalasang binabanggit ang mga drone bilang isa sa mga dahilan. Pero tandaan, isa lang ito sa maraming dahilan.
Marami nangyayari sa likod na eksena na nagpalakas sa tagumpay ng Ukraine laban sa Russia, bukod sa mga drone attack. Pero bago tayo lumalim dyan, marami pang ganitong impormasyon na maaari mong malaman. Kung natutulungan ka ng The Military Show, mag-subscribe sa channel. May isang sinabi si Siersky na dapat mong mapansin, bukod sa pahayag na 50 kilometrong parisukat. Ginamit ni Siersky ang salitang aktibong depensa na mas malalim ang ibig sabihin kaysa iniisip ng karamihan. Si Siersky mismo ang nagbigay sa atin ng ilang palatandaan kung bakit. Nang sinabi niya, sinasalungat natin ang dami ng mga Ruso gamit ang kalidad ng mga operasyong militar ng mga Ukrainyano. Pinipilit ang kalaban na sumunod sa ating mga patakaran at palaging ipinagpapaliban ang mga takdang panahon ng pagtapos ng kanilang mga gawain. Ayan pa sa kanya, ginagamit ng Ukraine ang pag-atake sa militar at industrial na kompleks ng depensa ng Russia sa loob ng Russia at mga sinakop na teritoryo para pahinayin ang kakayahan ng Russia sa pagsalakay. Ang ministro ng depensa ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov ay nagsalita rin tungkol sa pangangailangan ng Ukraine na kunin ang inisyatiba at magsimula ng opensiba ng mas maaga sa 2026. Noong Enero, sinabi ni Fedorov na magfo-focus ang Ukraine sa pagtaas ng napatay na sundalong Russian na may target na 50,000 kaswalting hindi na maibabalik sa serbisyo kada buwan para sa Russia. Kapag pinagsama sa reforma sa militar ng Ukraine, magkakaroon ng pagkakataon ng Ukraine na makuha ang inisyatiba laban sa Russia na siyang nangyayari ngayon sa labanan. Pero, ang pagkuha ng inisyatiba ay hindi ibig sabihin na maglulunsad ang Ukraine ng malaking kontra-opensiba sa harapan ngayon ay umaabot sa 1,200 kilometro o humigit kumulang 745 milya. Mas matalino ang Ukraine kaysa doon. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ito ng mga tagumpay laban sa Russia noong Marso at Pebrero ay dahil gumamit ang Ukraine ng diskarteng nakabatay sa mga sektor sa kontra-atake nito. Ayon kay George Barros ng ISW sa Business Insider, hindi ito aksidente o tsamba. May mga dahilan talaga. Sa loob ng ilang buwan, pinahina ng Ukraine ang depensa ng Russia sa mahahalagang sektor. At iyon ang naghanda ng daan para sa mga kontra-opensibang nakikita natin ngayon. Ipinapakita nito na natuto na ang Ukraine sa mga pagkakamali at nagsimula ng kontra-opensiba laban sa Russia noong 2023. Hindi nagtagumpay ang kontra-opensiba dahil isa sa dahilan ay pinaghati-hati ng Ukraine ang kanilang puwersa. Hindi na ginagawa ng Ukraine ang pagkakamaling niya ngayon. Sa halip, tinitingnan nito ang mga lugar kung saan masyadong pinaghati-hati ng Russia ang kanilang puwersa at doon ito nagsasagawa ng kontra-atake. Simple lang ang ideya. Ginamit ng Russia ang estratehiya ng paglusot halos buong 2025, kaya naangkin nilang ilang teritoryo kahit kakaunti lang sundalong naipasok. Tinatarget na yun ng Ukraine ang malilit na grupo ng depensa at kita ang mga resulta. Inatake ng Ukraine ang mahihinang bahagi ng Russia habang pinananatili ang matibay na depensa sa mga rehiyong gustong sakupin ng Russia. Ang depensang yon ay nadudulot ng matinding kaswalti, kaya humihina lalo ang Russia at napipilit ang maglipat ang tropa si Putin kahit hindi handa. Ang mga hindi inaasahang paggalaw na yon ay nagdudulot ng higit pang paghina at mas maraming pagkakataon para sa Ukraine na makakuha ng tagumpay. Isa ang Oleksandrivka sa mga sektor kung saan sinusubukan niyang umatake ng Russia ayon sa Business Insider, pati na rin ang Dnipropetrovsk. Bago pa man natin narinig ang kontra-opensiba ng Ukraine noong 2026 nagbigay na ito ng ideya sa estratehiyang gagamitin nila. Sa Kupiansk sa Kharkiv Oblast, ginugo ng Ukraine ang pagtatapos ng Disyembre sa pagwasak ng tangkang pananakop ng Russia sa lungsod na yon. Pinabulaanan ng mga pahayag ni Putin at ng kanyang mga kasamahan na bumagsak na ang Kupiansk sa proseso. Nagbigay ito ng maagang ideya sa estratiya ng Ukraine ngayon. Hinahayaan nito ang Russia na kunin ang mga hindi estratehikong teritoryo, habang ang Ukraine ay nakatuon sa pagbawi ng mahahalagang lugar na may epekto sa pangmatagalang plano ng Russia. Sa Kupiansk, nabigo ng Ukraine ang pagsubok ng Russia na magpakita ng lakas bago ang peace talks. Sa Oleksandriivka at Dnipropetrovsk, hinaharang ng Ukraine ang pagtatayo ng buffer zone ng Russia para protektahan ang mga puwersa nito sa Donetsk at itinulak pabalik ang paglusob ng Russia sa Zaporizhia. Ipinapakita nito ang pag-unlad ng Ukraine sa operasyonal na pagpaplano at pagiging mas mahusay sa maagang pagtukoy sa gustong makamit ng Russia at sa pagkontra sa mga lugar na hindi nito maipagtanggol. Ayon sa Business Insider, ang Delta system ng Ukraine, isang cloud-based battle management system na nagbibigay ng real-time data mula sa drones at iba pang units, ay mahalaga ang papel. Palaging nakakakuha ang Ukraine ng pinakabagong impormasyon na ginagamit nila sa pagpaplano ng kanilang mga operasyon. Makikita rin ang pag-unlad ng paraan ng Ukraine sa kanilang pamumuno sa militar. Nabanggit na si Fedorov ay nagbabago ng estruktura ng militar ng Ukraine. Lumipat ang Ukraine sa core system para mas mahusay ang koordinasyon ng unit
at pagpaplano ng operasyon. Nakikita na ang mga pagbabagong ito kasabay ng bagong focus ng Ukraine sa mid-range na pag-atake. Mas maraming target ang tinatamaan ng Ukraine sa mga lugar tulad ng sinakop na Donetsk dahil nagpakilala ito ng bagong henerasyon ng mga drone na kayang lumipad ng mas malayo kaysa sa FPV drones at hindi kasing mahal ng mga long-range drone na mayroon na sila. Nabanggit namin ang pag-target ng Ukraine sa mga depensang panghimpapawid ng Russia na may layunin din. Ayon sa Kyiv Independent, sa pagitan ng Hunyo 2025 at Marso 2026, nagsagawa ang Ukraine ng 429 na pag-atake laban sa mga air defense system ng Russia. Ang mga pag-ataking yon ang naglatag ng pundasyon para sa mga mid-range strike na nakikita natin ngayon. Tinututok ng Ukraine ang mga pag-atake sa mga imbakan ng bala at mga imbakan ng Shahid drone ng Rusya sa mga okupadong teritoryo. Sinisira nito ang command center at pagtitipon ng tropa, kaya napipilit ang magpadala ang Russia ng frontline unit na kulang sa mga kailangan nila. Naging posible ito dahil inalis na ang mga air defense na dating nagpoprotekta sa infrastruktura ng Russia, kaya nagkaroon ng mga ligtas na rutang panghimpapawid na magagamit ng Ukraine para sirain ang mga linya ng lohistika at supply ng Russia. Komplikado ang estratehiya ng Ukraine at kailangan ng masinsing koordinasyon, ngunit maaari itong ibuod. Pinahihina ng Ukraine ang Russia mula sa loob para makabuo ng mga oportunidad sa kontra-atake tulad ng noong Pebrero at Marso. Hindi nito tinatapos ang digmaan, ngunit hindi rin ito ang layunin. Lahat ng ito ay tungkol sa aktibong depensa ayon kay Siersky. Kinukuha ng Ukraine ang mga teritoryo at estratehikong posisyon na nagbibigay daan dito upang mas mahusay na may pagtanggol ang iba pang mga sektor kaysa kung wala ang mga posisyong iyon. Gamitin natin ang Donetsk bilang halimbawa. Ngayon, na napalayanan ng Ukraine ang mga katimugang teritoryo na balak gamitin ng Russia bilang buffer zone, maaari na nitong simulan ang pagpapadala ng mas maraming sundalo paakyat sa hilaga at papasok sa rehiyon ng Donetsk. Para kontrahin yon, kailangang ilipat ng Russia ang mga sundalong dati sanang ipadadala sa Donetsk papuntang timog. Sa kahit anong paraan, humina ang mga pagtatangka ng Russia na sumulong sa Donetsk dahil inako ng Ukraine ang inisyatiba sa isang ganap na magkaibang bahagi ng labanan. May ibang salik din na nakakaapekto. Kapag akala ng Russia ay kontrolado na nila ang taktika ng Ukraine, nakakagulat pa rin ang Ukraine kay Putin. Ayon sa Kyiv Post, ginagamit ng Ukraine ang mga underground na ruta para ilipat ang tropa at kagamitang militar. Walang dagdag na detalye ang outlet. Pero alam nating nag-invest ang Ukraine sa paggawa ng mga network ng lagusan sa mga kill zone na nilikha nito. Ang mga tona na yon ay ginagamit noon at hanggang ngayon para tambangan ang mga Rusong sumisingit ng palihim. Marahil na yon, sapat na ang laki ng underground network na ginawa ng Ukraine para magamit nila ang mga tunnel bilang mga pangunahing rutang pang-supply. Hindi ito inasahan ng Rusya. Yun mismo ang punto. Ang bilis at inobasyon ang pangunahing bentahe ng Ukraine kontra Rusya. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, isinasama ng Ukraine ang pananaliksik at pag-unlad sa mga unit militar na lumalaban sa Rusya. Dagdag pa nito, nakagawa rin ng Ukraine ng mas mahusay na sistema ng pagsasanay para sa mga operator ng air defense nito, na lahat ay nagreresulta sa paggamit ng Ukraine ng teknolohika nitong bentahe upang saktan ng Rusya. Ayon kay Siersky, hindi huminto ang militar ng Ukraine. Bawat buwan, nagsasagawa ang militar ng Ukraine ng mga pagsusuri sa mga operasyon ng labanan na kanilang inilulunsad na ginagamit nila upang pinuhin ang kanilang mga taktika at alamin kung paano mapapabuti ang koordinasyon sa lahat ng antas ng pamumuno sa militar. Sa madaling salita, laging naghahanap ang Ukraine ng mga paraan upang gumaling pa. Masaya na sana si Putin na maglunsad ng digmaan gamit ang mga taktika na dekada na ang tanda. Hirap pa rin mag-adapt ang Russia ngayon. Oo, gumagamit ito ng drone laban sa Ukraine. Pero sinusunod pa rin ng Russia ang estratehiyang pag-ubos ng lakas sa 2026 tulad ng 2022 at nagsisimula ng mabigo ang estratehiyang ito. Kaya kapag sinabing malaking tagumpay para sa Ukraine, ang mabawi ang 50 kilometro kwadrado mula sa Russia, hindi lang ito tungkol sa teritoryo. Mahalaga yon. Ngunit, mas mahalaga para sa Ukraine na ang tagumpay ay galing sa kakayahan ng bansa mag-adapt at mag-mature. Dahil sa pananakop ni Putin, naging isang Ukraine sa pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo. Nagsimula na ang pagganti. May momentum na ang Ukraine habang nababawi ang mga teritoryo at napapatay ang mga sundalong Ruso sa record na dami. Ang tagsibol ng 2026 na inaasahang magsisimula ng huling pagsulong ng Russia ay tila naging simula ng tuluyang pagpapatigil ng Ukraine sa pananakop ng Russia. Hindi lang kami sa Ukraine ang nagsasabi nito. Habang dumarami ang pinsalang tinatamo ng Russia, lalo pang lumalayo si Putin sa realidad.
kahit nagbabala ng Kremlin na kritikal na ang sitwasyon sa frontline. Sa huli, pwedeng magdulot ng kabiguan sa pangarap ni Putin para sa Ukraine, ang sarili niyang ilusyon at ang pagbabago ng Ukraine. Alamin kung bakit sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe para updated ka sa aming mga pagsusuri sa kaganapan sa Ukraine. Salamat sa panonood.